Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-magic chain. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di-like na rin. Sa magic chain guys, ito ang setup o combination nitong tatlong to. Itong chain ring, itong cogs, saka itong chain. So, dito sa magic chain, hindi mo na kailangan gumamit ng tensioner. So, dito sa magic chain na to, applicable lang to sa mga bike frame na naka-drop out o yung naka-vertical na drop out. Siyempre, kung horizontal yung drop out mo, hindi mo na kailangan ng magic chain ratio. Pwede mong iusog yung axle para mahigpitan yung tension ng kadena. Pero dito sa vertical drop out, mahirap yun gawin kasi hindi mo ma-adjust yung position nitong rear axle. Kaya mahirap din mag-setup ng single speed sa ganitong frame kung wala kang tensioner. Okay, so paano ba magagawa yon? Madali lang. Ang kailangan mo lang, panukat. Yan. Ang gagawin mo lang, susukatin mo lang yung haba ng chainstay mo. Ito. Para masukat mo yung chainstay mo, kukunin mo yung dulo-dulo ng BB saka rear axle. So, yung pinakagitna ng rear axle saka yung pinakagitna ng bottom bracket. So, ang sukat ni Schwinn ay nasa 45 cm. Para sa akin, mas okay yung centimeter kasi mas maliliit yung guhit niya. So, mas matatansya mo kung ano yung sukat niya. Kapag inches kasi, laktaw-laktaw yan. So, mahirapan ka lang mag-convert. Para sa akin, mas madali yung centimeter. Kapag nakuha mo na yung sukat ng chainstay mo, pupunta naman tayo sa isang website na magka-calculate ng magic chain ratio mo. So, ilalagay ko sa description below yung website ng magic chain calculator. Okay, so puntahan natin yung website. Uy, ibang website. Ibang website yan. Pero, ayan. Oh, ayan. Okay. Okay na. Okay, so actually, madali lang naman intindihin yung calculator. State on chain rings. So, largest to smallest. Kunyari, mamimili ka sa, sabihin natin, ito, 32 saka 40. So, yan yung mga pagpipilian mo. 32T, 34, 36, 38, hanggang mapunta sa 40. Ano lang to sample lang. Tapos, ang smallest natin, so sabihin natin, start tayo sa 14 teeth. Tapos, ito na lang yung largest, yung 18. Yung ginamit nating sukat kanina ay centimeters. So, click natin centimeter. So, ito na yung chainstay length, yung sinukat natin. So, dito kay Schwinn, 45 siya. So, ayan, nakalagay na, 45. Kasi ilalagay mo lang dito yung tire diameter mo. Ayan, madami siyang selection dito. Kung naka-29er ka, ito na lang piliin mo, yung 700 by 35. Yan lang din yung pinakamalapit na 29er kasi dito sa selection, walang 29er. Hanggang 27 lang siya, saka 26 hanggang 20. Yan. Ito, matic to, pang BMX. Pero ang gulong natin ay 700C by 28. Meron ba tayong half link sa chain? Wala. Hindi tayo gumagamit ng half link. Sa chain stretch, hindi mo na lalagyan yan. Kung alam mo naman na bago yung chain mo, okay lang. Pero kung luma na yung chain mo, mas maigi na palitan mo na lang ng bago para hindi ka na mahirapan dito. Tapos highlight area, vertical lang para ito. Yan yung highlight area. Okay, so generate natin. Okay, so ito yung resulta. So itong highlight area na yan yung sukat natin. Yan, sa 45 cm. Yan yung sukat ng chainstay nito ni Schwinn. So, para malaman natin kung ano ang magic chain ratio mo, lahat ng number na nandito sa loob ng highlight na yan yung mga possible na combination na magiging magic ratio mo. Ang nadiskobrehan ko dito, lahat ng number na papunta dito sa kanan ng highlight, yun ang okay, yung medyo may play ng konti yung kadena mo. Lahat naman ng number na nandito sa kaliwa, yan ang mga sakal na sukat.
mga critical na sukat yan. Medyo sakal lang kadena niyan, matigas yung tension, saka sakal din yung bearings ng hub saka BB. Pero pag nandito sa gitna, yan yung pinaka-perfect. Huwag mo nang pipiliin yung mga number na nasa labas ng highlight. Huwag na yun. Ano na yun? Ibang sukat na yun. So, masisira na yung ratio natin. Ito lang, lahat ng nandito sa loob. Although, ito sana, pwede. Kaso wala namang 33 na chainring eh. 34 na eh, saka 32 eh. Walang in-between. So, dito na lang tayo sa 32 by 18. Mapapansin nyo dito sa chart natin, iba-iba yung kulay ng number. Dahil yan dito sa chain length. Yan, nasa ibaba kasi indicator niyan. Lahat ng kulay pula ay 50 links. Itong parang kulay light blue, 49 links. Itong kulay green, 48 links. Itong violet o purple, 47 links. Kung ano yung corresponding na color, yun din yung links ng kadena mo. So, ayan yung haba ng kadena mo na susundin. So, ang napili ko dito ay 32 by 18. So, 48 links yung bubuin natin dun sa kadena. So, paano nga ba malalaman yung links? Ganito yung link, guys. Itong inner plate saka itong outer plate. Yung dalawang yan yung link. Sa link kasi, exactly 1 inch. Sa butas nito, saka sa butas nito, eksaktong 1 inch yan. Oh, yan. Oh, dito na lang. Oh, sakto yan, oh. 1 inch. Pag bumibili ka ng chain link, oh, kunyari 116 links, 116 inches siya. Kasi sa isang link, 1 inch. Sabi sa calculator, 48 links ang kailangan natin. Ito, naputulan ko na, pero bilangin natin. Para kung tama talaga yung sinasabi ng calculator. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, and 48. Ayan. Dulo nitong dalawang to, pag linagyan natin ng missing link, yun na yung pang 48. So, sakto to, 48. Ngayon, ang chainring natin na nakalagay dito, sakto din, 32 teeth. Dito sa likod naman, 18 teeth. So, dun sa calculator, saktong-sakto tong setup ko. Ayan, bubuin mo ang kadena, tapos, saka mo siya isasabit dito sa chainring. Yan, tapos paikutin mo lang. Oh, yun. Pasok yan. Tama lang yung dun sa chart. Kaya ulitin ko lang, lahat ng number na nandito sa kaliwa, huwag nyo na lang sundin yan kasi sakal yan. Yung sundan nyo na lang yung nandito sa gitna. Pero kung impossible yung sukat na yon, syempre wag na yon. Katulad nito, impossible to. Wala namang 33 teeth na chainring eh. So dito ko na lang. Kung ano yung number na lumabas dito sa may kanan, sa may right side. Yung lahat ng number nandito lang sa loob ng highlight Huwag mo nang pansinin yung mga number na nasa labas ng highlight. So yun guys, madali lang mag magic chain, no, di ba? Sakto, malinis patignan, bawas timbang kasi wala ka ng tensioner. O nga, ayos. Okay, so tip ko naman sa gusto mag-try ng single speed. Kung ang setup mo heavy gear o yung malaki yung chain ring, malaki yung sukat, sabihin natin 50, 40, yung mga ganun, malalaking chain ring. Ang masasuggest ko sa inyo, gumamit kayo ng chain na makapal. Either single speed chain, yun talaga makakapal. Pero mabigat nga lang si single speed. Para sa akin, mas okay kung gagamit ka ng 7 speed, 8 speed, 9 speed. Yung tatlong yon, makapal yon pero hindi kasing bigat ni single speed chain. Mas maganda yung tatlong yon sa mga rides na heavy pedal yung ginagawa mo, yung pinepuwersa mo talaga, yung talagang, kunyari sa mga rematehan, yun, mga ganun. Kailangan mo talagang
mas makapal na kadena para mas matibay siya. Pero kung commuter ka lang, gusto mo lang ng magaan at relax lang, pwede na tong 11 speed para mas magaan siya. So yun guys, ang magic chain. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa magic chain, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Magic! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.